Guys, aminin natin na minsan, meron talagang mga bagay na nakakadiri pero hindi naman natin kayang tanggalin. Isa na sa mga halimbawa nito ang tinatawag nating tonsil stones o tonsillitis. Naranasan nyo na ba yung tipong nag-toothbrush kayo pero may kakaibang amoy pa rin sa hininga nyo? Siguro naman din nyo naranasan yung parang may maliliit na matitigas na cheese na lumalabas dyan sa lalamunan nyo tuwing umuubo din kayo. Medyo graphic itong ipapakita ko, pero gusto kong makita nyo talaga kung ano yung itsura nitong tinutukoy ko habang tinatanggal ito ng isang professional. So, panoorin natin. Yung nakita nyo na kung gaano sila kalutong habang tinatanggal ng doktor, alamin naman natin ang evidence-based explanation kung bakit tayo nagkakaroon nito. Just so you know, ang tonsils natin ay hindi flat. Para silang bulkan na merong craters or tunnels na tinatawag nating tonsillar crypts. So, yung mga uka sa loob na yan, dyan naiipon yung mga debris, kagaya ng dead cells mula sa lining ng bibig natin, food particles habang kumakain kayo, or kung may sipon kayo, pwede rin mucus yung naiipon dyan. Kapag ang mga dumi na yan ay hindi natanggal at hinaluan ng calcium salts mula sa ating mga laway, syempre, magkakaroon ng calcification. At yan ang dahilan kung bakit sila tumitigas at parang nagiging maliliit na bato doon sa may tonsils natin. Ang hiwagang tanong, bakit may amoy? Bakit sobrang baho? So, hindi lang yan basta dumi. Bahay na yan ng mga anaerobic bacteria. At itong mga anaerobic bacteria na to ay naglalabas ng tinatawag nating VCS or volatile sulfur compound na isang chemical na amoy bulok na itlog o tinatawag nating death breath na tipong kahit mag-mouthwash ka, hindi siya basta-basta mawawala hanggat hindi mo natatanggal yung maliliit na bato na yan. Ang nakita nyo sa video ay isang professional extraction. So makikita nyo talaga kung gaano kaingat or ka-precise ang mga doktor sa pag-alis ng stones na ito. Eh bakit naman kailangan expert pa yung mag-alis? Eh kaya mo naman tirisin yun, di ba? Kasi ang tonsils natin, highly vascular yan. Maraming daluyan ng dugo dyan. Kaya kung mapapansin nyo dun sa isang video, habang ine-extract yan ng doktor, nagkakaroon na rin ng bleeding dun sa paligid ng tonsils niya. Kaya kung gagawin mo tong mag-isa, gamit ang toothpick, hairpin, o kahit daliri mo lang, risk ka na magkaroon ng malakas na pagdudugo or much worse is infection. And Nurse Avic, kailan ako kailangan magpakonsulta? Sa ENT. Magpakonsult ka na kung feeling mo may foreign body o may nakabara dyan sa lalamunan mo 24/7. Pangalawa is kung nahihirapan ka na rin lumunok at may kasama na rin pagsakit sa tenga. Lastly, kung pabalik-balik na yung pamamaga ng lalamunan mo or tinatawag natin tonsillitis. Huwag kalimutang mag-gargle ng maligamgam na tubig na may asin o sipilyuhin ng dila. Ito ang pinakasimpleng paraan para ma-flush out mo ang mga debris bago pa sila maging bato. So paano? Nasatisfy ba kayo sa napanood nyo? O mas lalo kang nandiri sa idea na may ganyan kayo sa lalamunan nyo? Share nyo naman ang inyong mga tonsil stone stories sa comment section. So stay informed and stay healthy mga kaalaga. Ingat!